Ang mantsa ng red wine sa puting sutla ng kanyang bestida ay parang sariwang dugo. Isang paalala ng digmaang hindi niya sinimulan, pero siguradong tatapusin niya. Sa loob ng marangyang banyo na gawa sa marmol, tinitigan ni Sofia ang kanyang refleksyon sa salamin. Hindi panginginig sa takot ang naramdaman niya, kundi panginginig sa pinigilang galit. Malamig at matalim ang kanyang mga mata, parang dalawang piraso ng obsidian. Ito na naman. Ang pamilyar na pakiramdam ng pagiging maliit, ng pagiging tinatapakan. Naalala niya ang lamig ng semento sa ilalim ng kanyang mga paa noong bata pa siya, ang tawa ng mga kalaro na tinutukso ang kanyang mga lumang damit. Ngayon, marmol ang tinatapakan niya at libu-libong dolyar ang halaga ng bestida niya. Pero ang tawa ay pareho pa rin. Mapanghusga, mapangmaliit. 10 minuto pa lang ang nakalipas. Nakatayo siya malapit sa isang haligi. Pinapanood ang mga nagtatawa ng elite ng lipunan, mga taong ipinanganak na may pilak na kutsara sa bibig. Hawak niya ang isang baso ng tubig, maingat na iniiwasan ng atensyon habang sinusuri ang kanyang target, ang pamilya Harrison. Si Don Ricardo, ang patriarka na mayabang na nakikipag-usap sa isang senador. Si Senyora Isabela, ang kanyang asawa, na ang naman niya ng ngiti ay kasing peke ng mga diamanteng nakasabit sa kanyang leeg. At si Marco Harrison, ang tagapagmana. Ang lalaking nakatayo lang doon, tahimik at gwapo, sa kanyang itim na suit. Biglang may bumangga sa kanya mula sa gilid. Isang malakas na pagtama na nagpatapon sa laman ng baso ng salarin sa kanyang dibdib, red wine, sa isang puting bestida. "Oh my God! I'm so sorry, miss." Ang boses ay puno ng sarkasmo, hindi pagsisisi. Pag-angat ng tingin ni Sofia, nakita niya si Leo Harrison, ang pinsan ni Marco. Kitang-kita sa mapagmataas nitong ngisi na sinadya ang lahat. "Tingnan mo naman ang dinaraanan mo." Dagdag pa ni Leo na ipinapasa pa sa kanya ang sisi. Bago pa man makasagot si Sofia, narinig niya ang isang halakhak na parang lason sa kanyang tainga. Si Senyora Isabela, tinatakpan ng bibig, pero kitang-kita ang saya sa kanyang mga mata. Si Don Ricardo ay napangiti lang na para bang isang nakakatuwang palabas ang nasasaksihan. Hinanap ng mga mata ni Sofia si Marco. Nakita siya nito. Nakita nito ang lahat. May dumaang bahagyang pagkagulat sa mukha nito. Isang kislap ng awa, pero wala itong ginawa. Wala itong sinabi. Nanatili lang itong nakatayo sa tabi ng kanyang mga magulang, isang tahimik na manunood sa kanyang kahihiyan. At sa katahimikang iyon, naririnig ni Sofia ang hatol. Sila ay iisa. Ang buong pamilya Harrison ay hinusgahan na siya bago pa man niya ibuka ang kanyang bibig. Para sa kanila, isa lang siyang hindi kilalang babae na walang karapatang mapunta sa kanilang mundo. Isang sorry lang naman katapat niyan, di ba? Sabi pa ni Leo. Lalong lumapad ang ngisi. Hindi sumagot si Sofia. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang baso ng tubig sa isang dumadaang waiter. Itinuwid niya ang kanyang likod. At sa isang iglap, ang babaeng mukhang mahiyain ay naglaho. Pinalitan ito ng isang reyna na tinitingnan ang mga hamak na alipin. Tinalikuran niya sila nang walang salita. Naramdaman niya ang kanilang mga mata na nakasunod sa kanya, nagtataka kung bakit hindi siya umiyak o nagmakaawa. Hindi nila alam. Hindi sila binibigyan ng luha ng isang tulad ni Sofia Cruz. Binibigyan niya sila ng impyerno. Paglabas niya sa grand ballroom, ang ingay ng party ay napalitan ng katahimikan ng hallway. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang maliit na clutch. Isang text lang ang ipinadala niya sa kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Ituloy ang plan, Elena. Mabilis na dumating ang reply. "Copy, ma'am." Binura niya ang usapan. Pumasok siya sa elevator at pinindot ang ground floor. Habang nagsasara ang mga pinto, nakita niya ang kanyang refleksyon sa makintab na metal. Ang mantsa sa kanyang dibdib ay isang deklarasyon ng giyera. Pagdating sa kanyang sasakyan, umupo siya sa driver's seat.
Hindi niya pa ito pinaandar. Hinayaan niya ang kanyang sarili na damhin ang buong bigat ng galit na kanina pa niya pinipigilan. Ang pamilya Harrison. Akala nila kaya nilang tapak-tapakan ng kahit sino. Akala nila ang kanilang pera at pangalan ay kayang bilhin ng lahat, pati na ang dignidad ng iba. Nagkamali sila. Ngayon, ipapatikim niya sa kanila ang resulta ng kanilang kayabangan. Hindi bilang si Sofia Cruz, ang bilyonaryong CEO ng Novatech Solutions na halos magmakaawa sila para sa isang $500 million deal. Hindi. Makikilala nila siya bilang si Elena, isang ordinaryong babae. At sa pagiging ordinaryo niya, makikita niya ang tunay nilang kulay at sisirain niya sila mula sa loob. Tumingin siya sa salamin at isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngayon pa lang talaga magsisimula ang laro, mga Harrison. Ang halakhak ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw pa rin sa isip ni Marco kinabukasan, kasabay ng tunog ng kubyertos na tumatama sa mamahaling plato. Isang tunog na dati simbolo ng karangyaan, pero ngayon ay parang tunog ng kadena. Tahimik ang almusal sa mansyon ng mga Harrison, isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa anumang sigawan. Si Don Ricardo ay nagbabasa ng business section ng dyaryo, habang si Senyora Isabela ay abala sa pag-inom ng kanyang tsa. Ang mga daliri ay nakakurbang perpekto sa hawakan ng tasa. Para sa kanila, ang gabi ay lumipas na parang walang nangyari. Pero para kay Marco, hindi. Hindi tama ang ginawa ninyo kagabi. Basag niya sa katahimikan. Ibinaba ni Don Ricardo ang dyaryo, isang bahagyang pagkunot ng noo, ang tanging reaksyon. Anong sinasabi mo? Yung babae? Yung ginawa ni Leo sa kanya? Pinagtawanan ninyo lang. Naramdaman ni Marco ang pag-init ng kanyang dugo. It was cruel. It was unnecessary. Isang maliit na bagay. Sagot ng kanyang ama, walang interes. At Harrison si Leo, we protect our own. Akala ko naintindihan mo na yan. Protecting our own doesn't mean we should be bullies, Dad. Marco? Sabat ni Senyora Isabela, ang boses ay malumanay pero may talim. That woman didn't belong in that party. She was probably just trying to get attention. Mabuti na nga lang at ipinakita ni Leo kung saan siya lulugar. Napatiimbagang si Marco. Paano niya ipapaintindi sa kanila? Ipinanganak sila sa isang mundo kung saan ang halaga ng isang tao ay sinusukat sa apelyido at bank account nito. Hindi niyo naiintindihan. Sabi niya, mas para sa sarili kaysa sa kanila. Ang nakita ko kagabi ay hindi kapangyarihan, kahinaan yon. Mahina? Ngayon, tumawa ang kanyang ama. Isang maikling, mapaklang tawa. Ang pagiging mahina, Marco, ay ang pag-aalala sa opinyon ng mga taong walang halaga. Tumayo ka ng tuwid. Isa kang Harrison. Nawalan siya ng ganang kumain. Tumayo siya mula sa hapag. Excuse me? Hindi na niya hinintay ang sagot nila. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang bulong ng kanyang ina. Ano bang nangyayari sa batang yan? Nagiging masyadong malambot ang puso. Sa kanyang pag-iisa sa library, sinubukan niyang hanapin ang babae. Tinawagan niya ang event organizer ng charity gala. Nagtatanong tungkol sa isang babaeng nakaputing bestida na may natapunan ng alak. I'm sorry, Sir Marco, sabi ng babae sa kabilang linya. But the guest list is confidential at base sa description ninyo, wala po kaming naitalang ganoong insidente. Siyempre, si Sofia ay nag-ingat na hindi mag-iwan ng bakas. Napahilamos si Marco sa kanyang mukha, puno ng pagkadismaya. Gusto niyang humingi ng tawad. Gusto niyang sabihin na hindi lahat ng Harrison ay katulad ng kanyang mga magulang. Pero paano? Kinagabihan, nakipagkita siya sa kanyang matalik na kaibigan na si Alex sa isang basketball court para maglabas ng sama ng loob. Pagod na ako, Alex, sabi ni Marco habang pinapatalbog ang bola. Pagod na akong magpanggap sa mundong yun. Ang mga ngiti, ang mga pag-uusap. Lahat peke. Bakit hindi mo nalang iwan? Tanong ni Alex
na sumalo sa pasa niya. Sana ganun lang kadali. Ang pangalan ko, ang pamilya ko, nakatali ako dito. Kahit na ibig sabihin niyan ay maging katulad kanila. Ang tanong ni Alex ay tumama sa kanya na parang sampal. Iyon ang pinakamalaki niyang takot. Ang magising isang araw at makita ang refleksyon ng kanyang ama sa salamin. Pauwi na siya. Nagmamaneho ng walang tiyak na direksyon nang mapadaan siya sa isang kalye na malayo sa karaniwang dinaraanan niya. Isang lugar na simple, puno ng maliliit na kainan at mga tindahan. Dito, pakiramdam niya ay malaya siyang huminga. Malayo sa bigat ng pagiging isang Harrison. At noon niya ito nakita. Isang babae ang papalabas sa isang maliit na coffee shop. Pamilyar ang hubog ng kanyang katawan, ang alon ng kanyang maitim na buhok na sumasayaw sa hangin. Suot niya ay simpleng maong at puting t-shirt. Pero para kay Marco, hindi siya pwedeng magkamali. Siya yon, ang babae mula sa party. Walang pag-aalinlangang ipinreno niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Bumaba ang bintana ng kanyang kotse. Tinitigan niya ang babae habang naglalakad ito. Hindi alam na may nakamasid. Mukha itong kalmado, payapa, malayong malayo sa babaeng nakitaan niya ng sakit sa mga mata kagabi. Sino kaya siya? Isang malakas na puwersa ang nagtulak sa kanya na patayin ang makina ng sasakyan. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang subukan. Ang kapihan ni Aling Nena ay ang eksaktong kabaligtaran ng mundo ng mga Harrison. Amoy bagong lutong pandesal at matapang na kape ang hangin. Hindi mamahaling pabango. Ang mga mesa ay gawa sa simpleng kahoy, hindi sa bihirang mahogany. At ang mga customer ay mga ordinaryong empleyado at estudyante. Hindi mga bilyonaryo na nagpapaligsahan sa kislap ng kanilang mga alahas. Ito ang perpektong lugar para sakutan ni Elena. Nakaupo si Sofia sa isang sulok, nakaharap sa bintana, pero ang atensyon ay nasa kanyang laptop. Ang screen ay puno ng mga graphs at financial projections ng Harrison Industries. Bawat numero ay isang bala, bawat porsyento ng pagkalugi ay isang hakbang palapit sa kanyang tagumpay. Suot niya ay isang simpleng kulay abo na blouse at itim na pantalon. Walang bakas ng makeup sa kanyang mukha. Ang kanyang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Siya si Elena, isang analyst sa isang maliit na kumpanya. Isang taong hindi mapapansin sa gitna ng karamihan, isang anino. At sa pagiging anino, mas malinaw niyang nakikita ang lahat. Isang tunog ng kampana mula sa pinto ang nagpahinto sa kanyang pagtipa. Normal lang yon, may pumasok na bagong customer. Hindi niya ito pinansin hanggang sa isang anino ang tumakip sa liwanag na nagmumula sa bintana. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang tingin. At ang puso niya, sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ay biglang kumabog ng wala sa ritmo. Nakatayo sa harap ng kanyang mesa si Marco Harrison. Nakasimpleng polo shirt lang ito at slacks, pero ang mamahalin nitong relo at ang tindig nito ay sumisigaw na hindi ito taga rito. Para siyang isang agila na napadpad sa pugad ng mga maya. Nagkatitigan sila. Nakita ni Sofia ang pagkagulat sa mga mata nito na mabilis na napalitan ng kumpirmasyon. Nakilala siya nito. Paano? Sigaw ng isip ni Sofia. Paano niya ako nahanap dito? Nasira na ba ang plano ko bago pa man magsimula? Miss, nagsalita si Marco, ang boses ay nag-aalinlangan. Ikaw nga, yung sa party. Pinilit ni Sofia na pakalmahin ang sarili. Ibinalik niya ang maskara ni Elena. Isang maskarang blanco at bahagyang nagtataka. Sorry sir, I think you're mistaken. Umiling si Marco. Hindi, sigurado ako. Ako yung kasama ng mga taong pasensya na talaga sa nangyari kagabi. Ang sinseridad sa boses nito ay hindi niya inaasahan. Walang bahid ng kayabangan, walang pahiwatig ng pangmamaliit, tanging hiya at pagsisisi. Okay na yon. Tapos na. Sagot niya,
malamig at maikli. Umaasang aalis na ito, pero hindi ito umalis. Pwede ba akong umupo? Saglit lang. Nag-alinlangan si Sofia. Ang plano niya ay obserbahan sila mula sa malayo. Hindi ang makipag-usap sa isa sa kanila, lalo na hindi sa kanya. Pero ang pagtanggi ay maaaring magdulot ng mas maraming tanong. Tumango siya ng bahagya. Umupo si Marco sa silyang nasa harapan niya, nag-iingat na parang isang taong natatakot na makabasag ng babasaging bagay. Sinubukan kitang hanapin kagabi para humingi ng tawad, pero umalis ka na raw. Wala na yon, ulit ni Sofia. Isinasara ang kanyang laptop. Ayaw niyang makita nito ang laman. Hindi pwedeng wala lang yon, giit ni Marco. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Ang ginawa ng pamilya ko, ng pinsan ko, mali yon. At ang hindi ko pagkibo, kasalanan ko rin yon. At gusto kong humingi ng tawad para doon. Muli, natigilan si Sofia. Inaasahan niya ang mga palusot, ang pagdedepensa sa pamilya, hindi ang pag-amin sa sariling pagkakamali. Tiningnan niya si Marco. Talagang tiningnan. Wala ang mapagmataas na ngiti ng kanyang ama. Wala ang mapanghusgang tingin ng kanyang ina. Ang nakita niya ay isang lalaking mukhang pinapasa ng bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Matapang ang kape dito. Basag ni Marco sa katahimikan na para bang sinusubukang pagaanin ng tensyon. Kung hindi mo kaya, may juices sila. Sagot ni Sofia, hindi napigilan ang bahagyang talim sa kanyang boses. Imbes na mainis, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Gusto ko ang matapang na kape at gusto ko ang mga taong tapat. Ang sinabi nito ay tumagos sa depensa niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Sofia ang pag-aalinlangan. Ang plano niya ay simple. Sirain ang mga Harrison. Pero ang lalaking nasa harap niya, hindi ito mukhang isang halimaw na dapat sirain. Mukha itong naliligaw. Tumayo na si Marco. Sige, hindi na kita aabalahin. Sana lang. Sana matanggap mo ang apology ko. Tumango lang si Sofia. Nagsimula ng maglakad palayo si Marco. Pero huminto ito at muling lumingon. Hindi ko pa pala alam ang pangalan mo. Ang buong mundo ni Sofia ay sandaling huminto. Ito ang pagsubok. Isang maling sagot at maaaring magduda ito. Kailangan niyang panindigan ang kanyang karakter. Alena, sabi niya, pagkatapos ng isang saglit na tila tumagal ng isang taon. Ngumiti si Marco. Isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Alena, bagay sa'yo. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman ni Sofia ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Sana magkita tayong muli, Alena, sabi nito bago tuluyang tumalikod at lumabas ng coffee shop. Naiwan si Sofia na nakatitig sa pinto. Ang puso ay naguguluhan. Ang matibay na pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagkaroon ng maliit na bitak. Ang plano ay nagpapatuloy. Pero ngayon, may isang hindi inaasahang variable. Isang variable na nagngangalang Marco. Ang kapihan ni Aling Nena ay naging santuwaryo ni Marco. 2 araw pagkatapos ng una nilang pagkikita, bumalik siya. At sa susunod na araw, at sa susunod pa, umaarte siyang nagbabasa ng mga dokumento sa kanyang tablet, pero ang totoo, ang mga mata niya ay palihim na nag-aabang sa pinto, umaasa sa isang pamilyar na anino. At sa ika-4 na araw, pumasok si Alena. Ang simpleng presensya nito ay nagdulot ng isang bagay na matagal nang hindi nararamdaman ni Marco. Pag-asa. Nilapitan niya ito, maingat, na parang isang taong ayaw makagambala sa isang mailap na ibon. Alena, nagkataon lang. Tumingin ito sa kanya at sa isang saglit, nakita ni Marco ang isang kislap ng pagkabigla sa mga mata nito bago ito muling natakpan ng karaniwang blangkong ekspresyon.
Mukhang madalas ang pagkakataon mo dito, sir. Ang pagkadiretso nito ay hindi nakakainsulto. Para kay Marco, ito ay parang sariwang hangin. Sanay siya sa mga babaeng nagpapaligoy-ligoy na ang bawat salita ay may nakatagong kahulugan. Pero si Alena, diretso at tapat. Marco na lang, sabi niya. At oo, siguro nga, masarap kasi ang kape. Isang palusot. At alam niyang alam din iyon ni Alena. Sa halip na umupo sa loob, naglakas loob siyang magtanong. Maganda ang panahon sa labas. Pwede ba kitang ayain maglakad? Kahit sa park lang dyan, sa malapit. Pinag-aralan siya ni Alena ng ilang segundo na para bang tinitimbang ang kanyang mga intensyon. Naramdaman ni Marco ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. At nang sa wakas ay tumango ito, naramdaman niya ang isang gaan sa kanyang dibdib na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang paglalakad nila sa parke ay simple lang. Walang bodyguard, walang mamahaling sasakyan. Sila lang dalawa, ang sinag ng hapon, at ang tunog ng mga batang naglalaro. Nagsimulang magkwento si Marco. Hindi tungkol sa negosyo o pera, kundi tungkol sa mga pangarap niyang hindi natupad. Ang maging isang arkitekto, ang magdisenyo ng mga abot-kayang bahay para sa mga mahihirap. Mga bagay na hindi niya kailanman nasabi kahit kanino, lalo na sa kanyang pamilya. Si Alena ay nakikinig lang. Bihira siyang magsalita, pero kapag ginawa niya ang kanyang mga tanong ay matalino at tumatagos sa puso. Para bang nakikita niya ang tunay na Marco sa likod ng apelyidong Harrison. Habang naglalakad sila, isang matandang lalaki na nagtitinda ng sorbetes ang aksidenteng natabig ang kanyang kariton. Kumalat ang mga gamit nito sa daan. Walang nag-abalang tumulong, pero si Marco, walang pag-aalinlangan ay lumapit. Pinulot niya ang mga nahulog na apa, itinayo ang payong, at tinulungan ang matanda na ayusin ang lahat. Salamat, iho, sabi ng matanda, puno ng pasasalamat. Walang anuman po, tay, sagot ni Marco, ngumiti. Pagbalik niya kay Alena, nakita niya itong nakatitig sa kanya. May kakaibang ekspresyon sa mukha. Isang halo ng pagtataka at isang bagay na hindi niya mabasa. Ano? Tanong niya, medyo nahihiya. Umiling lang si Alena. Wala. Pero ang tingin nito ay bahagyang lumambot. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco na ang babaeng ito ay espesyal. Biglang nagring ang cellphone niya. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina sa screen. Napabuntong hininga siya bago sumagot. Marco, nasaan ka? May dinner tayo kasama ang mga Del Rio ngayong gabi. Huwag mong sabihing nakalimutan mo. Boses ni Senyora Isabela, puno ng autoridad. Ma, I'm sorry. May tinatapos lang akong importante. Sagot ni Marco. Kasinungalingan ang unang lumabas sa bibig niya. Mas importante pa sa isang multi-million deal? Nasaan ka ba talaga? Tumingin si Marco kay Alena na nagkunwaring nakatingin sa malayo, pero alam niyang nakikinig. Ito ang unang pagkakataon na may pinili siyang protektahan laban sa kanyang ina. Nasa isang meeting ako, ma. Tatawag ako mamaya. At ibinaba niya ang telepono bago pa man makasagot ang kanyang ina. Pagharap niya kay Alena, nakita niya ang isang tanong sa mga mata nito. Alam mo, sabi ni Marco, ang boses ay halos pabulong. Pakiramdam ko, ikaw lang ang kausap ko na hindi ko kailangang magpanggap. Sa harap mo, pakiramdam ko, ako lang si Marco. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan siya ni Alena at sa mga mata nito, nakita ni Marco ang isang digmaan, isang laban sa pagitan ng pagdududa at isang bagay na mas malalim, isang bagay na hindi pa niya maintindihan. Samantala, sa isang madilim na silid sa mansyon ng mga Harrison, tinititigan ni Senyora Isabela ang kanyang cellphone. Ang pagbaba ng tawag ni Marco ay isang pagsuway na hindi niya palalampasin. May ipinadala siyang text sa isang numero na walang pangalan. Sundin mo siya. Alamin mo kung sino ang kasama niya.
Gusto ko ng litrato. Ilang minuto lang ang lumipas, isang mensahe ang bumalik. Isang litrato. Si Marco, nakatayo sa isang parke. Nakangiti habang kausap ang isang babaeng simple lang ang ayos. Isang babaeng hindi niya kilala. Isang babaeng walang pangalan. Naramdaman ni Senyora Isabela ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Sino ang hamak na babaeng ito na naglalakas loob na agawin ang atensyon ng kanyang anak? Nag-zoom in siya sa mukha ng babae. Pamilyar, pero saan niya ito nakita? At bigla naalala niya. Ang puting bestida, ang mantsa ng alak, ang walang kwentang babae sa party. Isang malamig at mapanganib na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Senyora Isabela. Akala mo siguro matatakasan mo kung sino ka. Bulong niya sa litrato. Maghanda ka. Ang paglambot ng puso ni Sofia ay isang kahinaan na hindi niya kayang panindigan. Bawat ngiti ni Marco, bawat sandali ng kanyang pagiging tapat, ay parang lason na unti-unting sumisira sa pader na itinayo niya. Ang pagkamuhi na nagsilbing gasolina niya sa loob ng maraming taon ay nagsisimulang maubos, napapalitan ng isang emosyong mas mapanganib, pag-aalinlangan. Huwag kang maniwala. Isa siyang Harrison. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Lahat ng ito ay maaaring isang palabas lang. Upang patunayan sa sarili na tama siya, kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niyang makita ang tunay na Marco kapag walang nakatingin na Alena. Kaya't isang hapon, pagkatapos ng tawag mula kay Marco na nagsasabing may importanteng pupuntahan, nagpasya si Sofia na sundan ito. Hindi bilang Alena, kundi bilang ang hindi nakikitang CEO ng Novatech. Gamit ang isang ordinaryong kotse at nakasuot ng baseball cap at salamin, pinanatili niya ang isang ligtas na distansya habang sinusundan ang mamahaling sasakyan ni Marco. Ang inaasahan niya ay makikita niya itong papunta sa isang mamahaling country club, isang high-end na bar, o sa opisina ng isa sa mga kasosyo nito. Pero ang mga dinaanan nila ay palayo ng palayo sa sentro ng komersyo. Papunta sila sa isang mas luma at mas tahimik na bahagi ng lungsod. Isang lugar na tila kinalimutan na ng pag-unlad. Huminto ang sasakyan ni Marco sa harap ng isang simpleng gusali na may kupas na pintura. May isang maliit na signboard sa harap. Tahanan ng Pag-asa. Bahay ampunan. Isang bahay ampunan? Nagpark si Sofia sa kabilang kalsada, sa likod ng isang malaking puno. Ang puso niya ay puno ng pagkalito. Ano ang ginagawa ng isang Marco Harrison dito? Nakita niyang bumaba si Marco mula sa sasakyan. Hindi dala ang kanyang briefcase, kundi dalawang malalaking paper bag na puno ng mga laruan at pagkain. Sa pagpasok niya sa gate, isang grupo ng mga bata ang sumalubong sa kanya. Sumisigaw ng, "Kuya Marco! Kuya Marco!" Napanood ni Sofia na parang nanonood ng isang pelikula kung paano binuhat ni Marco ang isang maliit na batang babae, kung paano niya ginulo ang buhok ng isang batang lalaki, at kung paano siya nakipaglaro sa kanila sa damuhan na parang isa rin siyang bata. Ang tawa niya ay malaya at totoo, walang bahid ng bigat na laging nakikita ni Sofia sa kanyang mga mata. Upang mas maintindihan ng lahat, bumaba si Sofia ng sasakyan, naglakad siya papalapit, nagpapanggap na may hinahanap na address. Mula sa siwang ng gate, naririnig niya ang mga usapan. "Sir Marco, salamat po ulit sa mga donasyon," sabi ng isang matandang babae na mukhang tagapamahala ng ampunan. "Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko na po alam kung paano namin mapapakain ang mga bata sa susunod na buwan." "Walang problema, Nay Elena," sagot ni Marco. "Basta wag niyo lang pong ipapaalam kahit kanino, lalo na sa pamilya ko. Alam niyo na?" "Naiintindihan ko, iho. Ang mahalaga ay ang busilak na puso mo." Naramdaman ni Sofia na parang may pumipiga sa kanyang dibdib. Isang Harrison, kumikilos ng lihim para tumulong sa mga nangangailangan. Ito ay laban sa lahat ng pinaniniwalaan niya.
Pumasok siya sa maliit na opisina ng ampunan, nagkunwaring magtatanong. Nakita niya si Nay Elena na nag-aayos ng mga dokumento. "Excuse me po," sabi ni Sofia. "Nag-i-inquire lang po sana tungkol sa pagbo-volunteer." "Ay sige iha, halika," masayang sabi ng matanda. Habang kinakausap siya ni Nay Elena, ang mga mata ni Sofia ay lumibot sa paligid. Ang pader ay puno ng mga litrato ng mga bata, mga drawing, at mga pasasalamat mula sa mga sponsor. At doon, sa gitna ng lahat, may isang pamilyar na litrato. Isang malaking naka-frame na larawan mula sa charity gala, kung saan nagsimula ang lahat. "Galing po yan sa huling fundraising event namin," sabi ni Nay Elena. Napansin ang tinitingnan niya. Si Sir Marco po ang isa sa mga silent sponsors niyan. Lumapit si Sofia. Ang puso ay kumakabog ng malakas. Ang litrato ay malinaw. Mas malinaw kaysa sa alaala niya. Nandoon si Leo, nakangisi habang hawak ang baso ng alak. Nandoon ang kanyang sarili, gulat at napahiya. Nandoon ang kanyang mga magulang, si Don Ricardo at Senyora Isabela, halatang natutuwa sa nangyayari. At nandoon si Marco. Hindi lang siya basta nakatayo. Sa malinaw na kuha ng litrato, kitang-kita ang kamay ng kanyang ama, si Don Ricardo, na mahigpit na nakahawak sa braso ni Marco. Pinipigilan itong gumalaw. At ang mukha ni Marco, hindi ito blanco. Puno ito ng sakit, ng pagkadismaya, at ng kawalan ng magawa. Hindi ito ang mukha ng isang kasabwat. Ito ang mukha ng isang bilanggo. Napaatras si Sofia. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang buong pundasyon ng kanyang galit, ang imahe ni Marco bilang isang tahimik na kontrabida, ay gumuho sa isang iglap. Hindi si Marco ang may kasalanan. Biktima rin siya. Pero ang kasalanan niya ay ang kanyang pananahimik, ang kanyang kahinaan. At ngayon, hindi na alam ni Sofia kung ano ang mas mahirap patawarin, ang isang taong gumawa ng kasamaan o ang isang mabuting taong walang ginawa para pigilan ito. Ang mundo niya ay nag-iba ng kulay. Ang itim at puti ay naging isang nakakalitong kulay abo. Ang plano niya, na dati simple at diretso, ay naging komplikado. Paano mo sisirain ang isang halimaw na may puso ng isang anghel? Parang isang pader na yelo ang biglang itinayo ni Elena sa pagitan nila. Ang init at bahagyang pagtitiwala na naramdaman ni Marco sa parke ay biglang naglaho. Sa sumunod na 2 araw, ang kanyang mga tawag ay hindi sinasagot. Ang kanyang mga text message ay tinutugunan ng may ikling, matipid na salita. "Kumusta ka na?" tanong niya sa text. "Okay lang," reply nito. "Gusto mo bang magkape?" "Busy." Bawat reply ay parang isang sampal. Anong nangyari? Anong nagbago? Paulit-ulit na tanong ni Marco sa kanyang sarili. May nasabi ba siyang mali? O baka naman, sa wakas, ay narealize nito na hindi sila pwedeng maging magkaibigan? Na masyadong malaki ang agwat ng kanilang mga mundo? Hindi niya matanggap ang koneksyon na naramdaman niya kay Elena. Iyon ang pinakatotoong bagay na nangyari sa kanya sa loob ng maraming taon, at hindi niya hahayaang mawala iyon nang walang paliwanag. Kaya't isang gabi, hinintay niya ito sa labas ng gusali kung saan ito sinabing nagtatrabaho ito. Sumandal siya sa kanyang kotse sa kabilang kalye, pinapanood ang mga empleyadong lumalabas. At pagkatapos ng halos 1 oras, nakita niya ito. Naglalakad mag-isa, nakayuko, malalim ang iniisip, mabilis siyang tumawid. "Elena." Nagulat ito nang makita siya. May dumaang gulat sa mga mata nito na agad napalitan ng malamig na pormalidad. "Marco, anong ginagawa mo dito?" "Kailangan nating mag-usap," sabi niya. Ang boses ay mas desperado kaysa sa inaasahan niya. "Iniiwasan mo ako. Gusto kong malaman kung bakit." Tinitigan siya ni Elena at ang mga mata nito ay hindi na blanko.
Puno ito ng isang emosyong hindi niya mabasa, isang halo ng sakit at pagkadismaya. "Sumama ka sa akin," sabi lang nito. Naglakad sila nang walang imikan patungo sa isang maliit na parke sa di kalayuan. Umupo sila sa isang bench, may distansya sa pagitan nila. Ang katahimikan ay mabigat at puno ng mga non-sinasabi. Hindi tungkol sa alak. Basag ni Alena sa katahimikan. Ang boses ay mahina, pero matatag. Hindi ito nakatingin sa kanya, kundi sa malayo. Napakkunot ang noo ni Marco. Anong ibig mong sabihin? Yung nangyari sa party. Hindi ako galit dahil sa tinapon na alak. Hindi ako galit sa pinsan mo. Lumingon ito at sa wakas ay tinitigan siya. At ang bigat ng tingin nito ay parang 1,000 karayom. Galit ako dahil wala kang ginawa. Natigilan si Marco para siyang sinuntok sa sikmura. Alena, nakita mo. Pagpapatuloy nito, hindi pinapansin ang kanyang pagtatangka. Nakita mong binastos ako. Nakita mong pinagtawanan ako. At tumayo ka lang doon. Tahimik, walang ginawa. Pinigilan ako ng ama ko, mahinang sabi ni Marco. Isang katotohanan, pero sa tenga niya, parang isang duwag na palusot. Alam ko. Ang sagot nito ay lalong ikinagulat niya. Pero ang tanong ay, bakit ka nagpapigil? Ang pananahimik, Marco, minsan, mas malupit pa yon kaysa sa mismong kasalanan. Ang bawat salita ay tumama sa kanya dahil totoo. Ang katotohanan yon ang bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Napayuko si Marco. Ang lahat ng depensa niya ay gumuho. Sa harap ng babaeng ito, hindi siya si Marco Harrison, ang tagapagmana. Siya ay si Marco lang, isang duwag. Takot ako. Pag-amin niya, ang boses ay basag. Buong buhay ko, takot ako sa kanila, lalo na sa ama ko. Lumaki ako sa isang gintong hawla, Alena. Lahat ng desisyon ko, mula sa kursong kinuha ko hanggang sa mga kaibigan ko, kontrolado nila. Ang pangalan ng pamilya, ang dangal ng mga Harrison, iyon ang Diyos nila. At kapag sinubukan kong kumontra, ipaparamdam nila sa akin na wala akong kwenta, na wala akong utang na loob. Tumingala siya. Ang mga mata ay nagsusumamo. Sa gabing yon, gusto kong magsalita. Gusto kong ipagtanggol ka. Pero nang hawakan ako ni Papa, parang bumalik ako sa pagkabata. Ang takot na yon, paralisado ako. Hindi yon excuse, Alena. Dagdag niya. Pero yon ang totoo. At yon ang kinasusuklaman ko sa sarili ko. Isang mahabang katahimikan ang muling namayani. Pero ngayon, iba na. Ang bigat ay napalitan ng isang marupok na pag-intindi. Dahan-dahang iniabot ni Alena ang kanyang kamay at hinawakan ang braso niya. Isang magaang pagdampi lang. Pero para kay Marco, ito ay parang isang angkla sa gitna ng bagyo. Salamat sa pagsasabi ng totoo, bulong nito. Sa sandaling iyon, ang pader na yelo sa pagitan nila ay nagsimulang matunaw. Biglang nagring ang cellphone ni Marco. Sinisira ang sandali. Pangalan ng kanyang ama. Kinabahan siya, pero sinagot niya. Dad? Marco! Ang boses ni Don Ricardo sa kabilang linya ay hindi normal. Puno ito ng galit na parang kulog. Nasaan ka? Dad, may inaasikaso lang ako. Huwag ka nang magsinungaling sa akin. Sigaw ng kanyang ama. Nalaman ko na. Nalaman ko na kung sino ang babaeng yan na palagi mong kasama. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Napatingin siya kay Alena na nakatingin din sa kanya, puno ng pag-aalala. Umuwi ka dito. Utos ni Don Ricardo. Ang bawat salita ay may diin. Ngayon din. At pag-uusapan natin ang tungkol sa impostor na yan. Ang mga salita ni Don Ricardo, kahit narinig lang ni Sofia mula sa telepono ni Marco, ay parang isang putok ng baril sa tahimik na gabi. Nalaman ko na kung sino ang babaeng yan. Impostor. Tapos na ang laro. Umalis ka na.
Sabi ni Sofia kay Marco. Ang boses ay biglang naging malamig at walang emosyon. Itinulak niya ito palayo. Bumalik sa pagiging CEO na sanay sa krisis. Kailangan mo nang umuwi sa kanila. Pero Alena, wala nang Alena. Putol niya. Mas matigas kaysa sa gusto niya. Umalis ka na, Marco. Bago pa lumala ang lahat. Naiwan si Marco na naguguluhan habang mabilis na tumalikod si Sofia at naglakad palayo. Nilalamon ng dilim ng gabi. Wala siyang panahon para sa pag-aalinlangan. Wala nang panahon para sa emosyon, oras, na para sa digmaan. Sa loob ng isang oras, nasa loob na siya ng kanyang war room. Ang minimalist pero high-tech na boardroom ng Novatech Solutions sa pinakatuktok ng isang skyscraper. Ang babaeng nakasuot ng simpleng blouse kanina ay napalitan na ng isang babaeng nakapang-opisina na suit. Ang buhok ay nakapusod ng mahigpit at ang mga mata ay kasing talim ng bakal. Cancel the deal! Utos niya sa kanyang legal team sa pamamagitan ng isang video conference. I-release ang press statement bukas ng 6:00 ng umaga. Ang rason? Insurmountable ethical incompatibilities and a fundamental misalignment of corporate values. Gawin ninyong malinaw na tayo ang umaatras. Ma'am, aabot sa korte to. They will sue us for breach, sabi ng kanyang abogado. I know, sagot ni Sofia. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Hayaan niyo sila. Handa ako. Habang pinaplano ni Sofia ang kanyang opensiba, ang mga Harrison naman ay naghahanda ng kanilang sariling kontra-atake sa kanilang marangyang mansyon. Sa ibabaw ng malaking lamesang gawa sa Nara, nakakalat ang isang folder. Isang private investigator, isang lalaking mukhang propesyonal at walang emosyon, ang nagpapaliwanag ng mga natuklasan niya. Her name is Sofia Cruz, sabi ng investigador. CEO and sole owner of Novatech Solutions, net worth estimated at $2.5 billion, self-made, walang pamilya. Self-made? Tanong ni Senyora Isabela. May bahid ng pang-iinsulto. Yes, ma'am. At dito nagiging interesante. Binuklat ng investigador ang isang pahina. Ang kanyang mga magulang, sina Antonio at Elvira Cruz, ay namatay sa isang car accident 15 taon na ang nakalipas. Bago yon, pagmamay-ari nila ang Cruz Manufacturing, isang maliit pero umuunlad na kumpanya. Napatingin si Don Ricardo sa pangalan. Pamilyar. Ang Cruz Manufacturing, pagpapatuloy ng investigador, ay isa sa mga kumpanyang na-acquire ng Harrison Industries noong kasagsagan ng inyong agresibong expansion. Ayon sa mga ulat, ang acquisition ay naging hostile. Nawala ang lahat sa pamilya Cruz. 3 linggo pagkatapos nilang ideklarang bankrupt, nangyari ang aksidente. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ngayon, malinaw na ang lahat. Hindi ito simpleng pangingikil. Ito ay paghihiganti. Ang walang utang na loob na babae. Unang nagsalita, si Senyora Isabela. Ang boses ay puno ng kamandag. Ginamit niya ang anak natin para lang makapaghiganti. Tumingin siya kay Don Ricardo. Ricardo, alam ko na ang gagawin. Hindi natin siya pwedeng labanan sa pera. Masyado siyang malakas, pero may kahinaan siya. Ano? Ang nakaraan niya at si Marco. Isang tusong ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Senyora Isabela. Gagamitin natin ang katotohanan para sirain siya. Ipapakita natin kay Marco kung gaano siya kasinungaling, kung gaano siya kadesperada. Ipapakita natin na ang Alena na kinahuhumalingan niya ay isang mapaghiganting ahas na ang tanging layunin ay sirain ang pangalan natin. Kinagabihan, habang pinipirmahan ni Sofia ang mga huling dokumento para sa pag-atake sa Harrison Industries, isang sobre ang iniabot sa kanya ng kanyang security guard. Pinabibigay po, ma'am. Walang pangalan kung kanino galing. Iniwan lang sa lobby.
Isang simpleng puting sobre, walang marka. Binuksan niya ito. Sa loob, isang piraso lang ng litrato. Nanginig ang mga kamay ni Sofia nang makita niya ito. Isang luma at kupas na litrato. Isang masayang pamilya. Ang kanyang ama, ang kanyang ina, at isang maliit na batang babae na naka-pigtails, nakangiti, ng pagkatamis-tamis. Siya, noong mga panahong buo pa, ang mundo niya. Isang mensahe ang nakasulat sa likod ng litrato, gamit ang eleganteng sulat kamay, nakakaawa. Sayang at hindi nagtagal. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likod. Ito ay hindi na lang tungkol sa negosyo. Ginawa na nila itong personal. Pinasok nila ang kanyang nakaraan. Pinasok nila ang kanyang sugat. Biglang nagring ang kanyang private phone. Isang numero na alam niyang sa kanya lang. Si Marco. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello? Sofia. Ang paggamit niya sa tunay niyang pangalan ay parang isang dagundong. Nakausap ko na sila, sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng sakit at pagkalito. Sinabi nila sa akin ang lahat. Napatayo si Sofia. Ang litrato ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. They know, bulong ni Marco. Ang boses ay basag. Alena? Sofia? Alam nila ang lahat ng tungkol sa'yo. Ang grand living room ng mansyon ng mga Harrison ay parang isang entablado para sa isang trahedya. Nakatayo si Sofia sa gitna, napapaligiran ng malamig na karangyaan. Sa isang tabi ay sina Don Ricardo at Senyora Isabela. Ang kanilang mga mukha ay parang mga maskara ng matuwid na galit. At sa kabilang tabi, si Marco. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya. Kahit sandali, ay nakatayo doon. Ang mukha ay isang blangkong pader na hindi niya mabasa. Isang magaling na pagganap. Miss Cruz. Simula ni Senyora Isabela, ang boses ay matamis na may halong lason. Halos maniwala na kami. Halos maniwala na ang anak ko. Hindi ako naparito para makipagtalo sa inyo. Sagot ni Sofia, ang boses ay kalmado. Pero ang puso niya ay parang pinipiga. Ang mga mata niya ay nakatuon lang kay Marco. Kailangan niyang marinig mula sa kanya. Bakit? Tanong ni Marco. Ang unang salitang binitiwan niya mula nang dumating si Sofia. Ang boses niya ay walang emosyon. Mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Lahat ba ng yon? Lahat ba kasinungalingan? Ang pag-uusap natin sa parke? Ang mga kwento mo tungkol sa pangarap mo? Ang pagtulong mo sa matanda? Tanong ni Marco. Sunod-sunod. Kasama ba lahat yon sa plano mo? Isang paraan para makuha ang tiwala ko para mas masakit kapag sinaksak mo ako sa likod? Ang koneksyon na naramdaman natin, ako lang ba ang nakaramdam nun? Bawat tanong ay parang isang punyal sa dibdib ni Sofia. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na hindi. Na ang Marco na nakilala niya, ang Marco na nakasama niya sa parke ay totoo. Na ang naramdaman niya para dito ay totoo. Pero paano niya sasabihin yon ang hindi isinusuko ang sakit na dinadala niya sa loob ng 15 taon? Tingnan mo Marco, sabat ni Don Ricardo, inilapag ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Ito ang plano niya. Ang buong Novatech ay nakahanda ng sirain tayo. Ito ba ang gagawin ng isang taong may totoong nararamdaman para sa'yo? Binuksan ni Don Ricardo ang folder. Nakalatag doon ang mga email, ang mga projections ng pagkalugi, ang buong plano ng paghihiganti ni Sofia. Itim sa puti. Walang pagtanggi. At alam mo ba kung bakit niya ginagawa ito? Dagdag ni Senyora Isabela, ang boses ay puno ng pekeng awa. Dahil sinisisi niya tayo sa nangyari sa mga magulang niya. Isang bagay na wala tayong kinalaman. Negosyo lang yon. Pero para sa kanya, personal ito. At ginamit kanya anak. Tumingin si Marco mula sa mga dokumento papunta kay Sofia. Ang blangkong ekspresyon niya ay napalitan na ng sakit. Isang malalim,
nakakawasak na sakit. Ang sakit ng isang taong naniwala at nabigo. Marco, pakinggan mo ako. Pakiusap ni Sofia, ang boses ay nagsisimula ng manginig. Totoo ang plano. Totoo ang galit ko. Pero ang namagitan sa atin. Ano? Putol ni Marco. Ang galit ay nagsisimula nang umapaw sa kanyang boses. Ang namagitan sa atin ay isang kasinungalingan na binuo mo para sirain ang pamilya ko. Pinagmukha mo akong tanga, Sofia. Pinaniwala mo ako na iba ka. Pinaniwala mo ako na may nakakita sa tunay na ako. Ikaw ang nakakita sa tunay na ako. Sigaw ni Sofia, hindi na napigilan ng mga luha. Nakita ko ang kabutihan sa iyo, Marco. Nakita ko yon, at yon ang nagpahirap sa lahat. Talaga? Tumawa si Marco, isang tawang walang saya. Kung totoo yan, bakit itinuloy mo pa rin? Kung may katiting na katotohanan sa nararamdaman mo, dapat ay tinigilan mo na. Iyon ang tanong na wala siyang sagot. Dahil maging siya, hindi niya alam. Ang galit at ang pag-ibig ay naglaban sa loob niya at nanalo ang galit. Kaya pala, sabi ni Marco, tumatango na, parang naintindihan na niya ang lahat. Okay, nakuha mo na ang gusto mo, Sofia. Congratulations! Sinisira mo ang kumpanya. Sisirain mo ang pangalan namin. Masaya ka na ba? Umalis ka na, sabi niya. Ang boses ay malamig na parang yelo. Itinuro niya ang pinto. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Ang mga salitang yon, mas masakit pa kaysa sa ginawa ni Leo. Mas masakit pa kaysa sa tawa ng mga magulang niya. Tumalikod si Sofia. Bawat hakbang papalabas ng mansyon ay parang 1 milya ang layo. Hindi siya lumingon. Kung lilingon siya, baka hindi na niya kayanin. Paglabas niya sa malaking pinto, bumuhos ang malakas na ulan na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanya. Sumakay siya sa kanyang kotse at doon, sa gitna ng kadiliman at ng bumubuhos na ulan, hinayaan niyang bumagsak ang lahat. Umiyak siya. Hindi para sa kumpanyang sisirain niya, kundi para sa isang bagay na nasira sa loob niya. Nanalo siya. Malapit na siyang magtagumpay sa kanyang paghihiganti. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, ang lasa ng tagumpay ay mas mapait pa kaysa sa anumang pagkatalo. Ang mga sumunod na araw sa mansyon ng mga Harrison ay puno ng isang mapagkunwaring selebrasyon. Panalo sila. Ang impostor ay naitaboy na. Ang pamilya ay ligtas na muli. Pero para kay Marco, ang bahay ay parang isang malaking libingan. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng mga kasinungalingan. Hindi lang ng mga kasinungalingan ni Sofia, kundi pati na rin ng mga kasinungalingan na kinalakihan niya. Ang galit niya kay Sofia ay hindi nawala. Pero unti-unti itong nababalutan ng isang mas malalim at mas nakakabagabag na damdamin. Pagdududa. Nakita ko ang kabutihan sa'yo, Marco. Nakita ko yun. At yun ang nagpahirap sa lahat. Ang mga huling salita ni Sofia, ang sakit sa kanyang mga mata, ay bumabalik-balik sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Kung lahat ay plano lang, bakit ganoon siya nasaktan? Bakit parang totoo ang kanyang mga luha? Isang gabi, hindi na siya mapakali. Ang imahe ng kanyang ama na mahigpit na nakahawak sa kanyang braso noong gabing iyon sa party ay sumagi sa kanyang isipan. Ang mga salita ni Sofia tungkol sa kasalanan ng pananahimik. Nagpasya siya. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan, hindi ang bersyon na isinubo sa kanya ng kanyang mga magulang. Hating gabi na. Alam niyang tulog na ang lahat. Dahan-dahan siyang pumasok sa pribadong opisina ng kanyang ama. Ang silid ay amoy lumang papel at kapangyarihan. Dito isinasara ang mga deal na bumuo at sumira ng mga buhay. Binuksan niya ang ilaw sa mesa. Sinimulan niyang halungkatin ang mga lumang file cabinet. Hinahanap ang anumang bagay na may pangalang Cruz Manufacturing. Pagkatapos ng halos 1 oras na paghahanap, nakita niya ito. Isang manipis na folder na nakatago sa ilalim ng mga
mas bagong dokumento na para bang sinadyang ibaon sa limot. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ito. Ang mga nilalaman ay hindi lang mga legal na dokumento. May mga report mula sa mga private investigator, mga transcript ng mga tawag, isang detalyadong plano kung paano systematically napababagsakin ang cruise manufacturing, pagnakaw ng mga kliyente, pagpapakalat ng maling impormasyon sa mga supplier, pag-ipit sa kanilang mga credit lines. Ito ay hindi hostile takeover. Ito ay isang pagpatay sa negosyo, isinagawa ng may malamig at kalkuladong kalupitan. At sa pinakailalim ng folder, may isang dokumentong lalong nagpanlamig sa kanyang dugo. Isang police report, isang ulat tungkol sa car accident ng mga magulang ni Sofia. May nakasulat na tala sa gilid, gamit ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama. Brakes failed, loose and tied. Napahawak si Marco sa mesa para suportahan ang sarili. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang baga. Ang ibig sabihin ba nito? Hindi ito aksidente? Hindi niya alam. Pero ang dalawang salitang iyon, loose and tied, ay nagpinta ng isang larawan ng kasamaan na hindi niya kailanman inakalang kayang gawin ng kanyang ama. Hindi na ito negosyo. Ito ay kasakiman. Ito ay kawalan ng kaluluwa. At naintindihan na niya. Ang galit ni Sofia ay hindi lang basta galit. Ito ay sigaw para sa hustisya. Ang kanyang paghihiganti ay hindi lang paghihiganti. Ito ay isang pagtatangkang bawiin ang dangal na ninakaw mula sa kanyang pamilya. Kinabukasan, hinarap niya ang kanyang ama sa almusal, sa parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Inilapag ni Marco ang folder sa ibabaw ng mesa. Kailangan nating mag-usap, Dad. Tumingin si Don Ricardo sa folder at sa isang iglap, isang kislap ng takot ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng karaniwang awtoridad. Ano yan? Alam niyo kung ano ito, sagot ni Marco. Ang boses ay matatag at malamig. Ito ang katotohanan tungkol sa pamilya Cruz. Ito ang dumi na tinatago ninyo sa ilalim ng pangalang Harrison. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Sigaw ni Don Ricardo, tumatayo. Hindi ko naiintindihan. Tumayo rin si Marco. Ang taas niya ay kapantay na ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon, sa buhay niya, hindi siya natatakot. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano ninyo nagawang sirain ang isang buong pamilya para lang sa pera. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano nyo natutulog sa gabi. Brakes failed, loose and tied, sabi ni Marco, binibigkas ang mga salita na parang sumpa. Ito po ba ang dangal ng pamilya Harrison, Dad? Namutla si Don Ricardo. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Humawak siya sa kanyang dibdib. Ang paghinga ay biglang naging mababaw at hirap. Ricardo! Sigaw ni Senyora Isabela. Nagsimulang manginig si Don Ricardo at bago pa man may makalapit, bumagsak siya sa sahig. Walang malay. Isang atake sa puso. Habang ang mga katulong ay nagkakagulo sa pagtawag ng ambulansya, si Marco ay nanatiling nakatayo doon, nakatingin sa katawan ng kanyang ama. Ang katotohanan ay lumabas na, at ang halaga nito ay mas mabigat kaysa sa inaakala niya. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng Harrison Industries ay kumalat na parang apoy. Kasabay nito ang pag-atake sa puso ni Don Ricardo. Para sa mundo ng negosyo, ang dalawang pangyayari ay magkaugnay. Isang higante ang bumagsak at ang hari nito ay sumunod. Nanalo si Sofia. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana ng kanyang penthouse apartment. Tanaw ang buong syudad na para bang hawak niya ito sa kanyang mga palad. Nakuha na niya ang kanyang hustisya. Ang pangalan ng kanyang mga magulang ay nabigyan na ng katarungan sa paraang alam niya. Pero bakit pakiramdam niya ay masungkag siya kaysa dati? Ang tagumpay ay walang lasa. Ang katahimikan sa kanyang malaking apartment ay nakakabingi. Wala na ang galit na nagbigay sa kanya ng lakas
sa loob ng 15 taon. Ang naiwan na lang ay isang malawak na espasyo ng kalungkutan. Nag-book siya ng one-way ticket papuntang Switzerland, isang bagong simula. Isang lugar kung saan walang nakakakilala kay Sofia Cruz o kay Elena. Isang lugar kung saan susubukan niyang kalimutan ng lahat. 2 araw bago ang kanyang flight, habang nag-iimpake, isang text message ang dumating sa kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Kailangan kitang makausap. Please. Marco. Nag-alinlangan siya. Anong sasabihin pa? Pero may isang bahagi sa kanya, isang maliit at hangal na bahagi na hindi kayang tumanggi. Sumang-ayon siyang makipagkita sa isang lugar na neutral, isang lugar na may kahulugan sa kanilang dalawa, ang kapihan ni Aling Nena. Pagdating niya, nakita niya si Marco na nakaupo sa parehong mesa kung saan sila unang nag-usap. Ibang-iba na ang itsura niya ngayon. Wala na ang mamahaling suit at ang kumpiyansa ng isang tagapagmana. Suot niya ay simpleng t-shirt at maong. May mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Tanda ng mga gabing walang tulog. Mukha siyang pagod. Pero sa unang pagkakataon, mukha siyang malaya. Umupo si Sofia sa harapan niya. Ang katahimikan ay hindi na kasing bigat ng dati. "Kumusta na ang papa mo?" tanong ni Sofia, ang unang mga salita. "Stable na siya," sagot ni Marco. Pero hindi na siya babalik sa dati. Tapos na ang paghahari niya. Tumingin ito sa kanya at ang mga mata nito ay puno ng isang emosyong hindi na galit, kundi isang malalim na kalungkutan. "Sofia, hindi ako naparito para humingi ng tawad para sa pamilya ko. Walang kapatawaran ang ginawa nila." Inilapag ni Marco ang isang brown envelope sa mesa. Ito ang mga orihinal na dokumento na nahanap ko sa opisina ni Papa. Ang kumpletong ebidensya ng ginawa nila sa Cruz Manufacturing. Mas detalyado pa kaysa sa hawak ng mga abogado mo. Ibinigay ko na rin ito sa press. Dagdag niya, lalabas bukas para malaman ng buong mundo ang totoo at para tapusin na ang lahat ng kasinungalingan. Tinitigan ni Sofia ang sobre. Ito ang huling piraso ng kanyang paghihiganti. Ang huling pako sa kabaong ng pangalang Harrison. Ito na ang katapusan. "Umalis na ako sa pamilya," sabi pa ni Marco. Ang boses ay halos pabulong. "Tinaas ko na ang puting bandila. Wala na akong karapatan sa yaman nila. Wala na akong koneksyon sa kanila. Dahil ang dangal na palagi nilang ipinagmamalaki, hindi ko kayang sikmurain." Tumingin siya sa mga mata ni Sofia. "Gusto ko lang humingi ng tawad sa sarili kong kasalanan. Sa pagiging duwag ko, sa pananahimik ko, sa pagsasabi ko ng mga masasakit na salita nung gabing yon. Kahit na sa loob-loob ko, alam kong may katotohanan sa mga mata mo. Patawarin mo sana ako, Sofia." Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Sofia. Hindi luha ng galit o sakit, kundi luha ng paglaya. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. At sa harap ng nagtatakang mga mata ni Marco, pinunit niya ito. Pinunit niya ito sa gitna. At muli, hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito ng papel. "Tapos na," bulong niya. "Tapos na ang paghihiganti." Hindi na niya kailangan ng mga dokumentong yon. Ang pag-amin ni Marco, ang kanyang pagsisisi, ang kanyang pagpili sa tama kaysa sa sariling pamilya. Iyon ang hustisyang hindi niya alam na hinahanap niya. "Aalis na ako," sabi ni Sofia. "Pupunta na ako sa ibang bansa. Magsisimula ulit." Tumango si Marco, isang malungkot na ngiti sa kanyang mga labi. "Naiintindihan ko. Karapatan mo yan." Tumayo na si Sofia para umalis. Pero bago siya tuluyang makatalikod, tinawag siya ni Marco. "Sofia." Lumingon siya. Matapos ang lahat ng ito, tanong ni Marco, ang boses ay puno ng isang marupok na pag-asa. "May pag-asa pa kaya para sa atin?" Tinitigan ni Sofia si Marco, ang lalaking minsang kinamuhian niya.
Ang lalaking minahal niya sa likod ng isang maskara. Ang lalaking nagpakita sa kanya na ang kabutihan ay maaaring umusbong kahit sa pinakamadilim na lugar. Hindi siya sumagot, pero hindi rin siya umiling. Tumalikod siya at naglakad palabas ng coffee shop. Iniwan si Marco na may isang tanong na nakabitin sa hangin. Isang tanong na hindi pa handang sagutin ng panahon. Lumipas ang 6 na buwan. Ang tiket ni Sofia papuntang Switzerland ay nanatiling hindi nagamit. Ang sobre na puno ng pira-pirasong papel ay itinapon na niya, kasama ang 15 taon ng galit na binitbit niya. Hindi siya umalis. Paano siya aalis kung kailan pa lang niya natututunan kung paano mamuhay ng walang bigat sa kanyang dibdib? Nagbago ang Novatech Solutions. Sa ilalim ng pamumuno ni Sofia, naglunsad ito ng isang foundation na tumutulong sa mga maliliit na negosyante na pinabagsak ng mga malalaking korporasyon. Naging advokasya niya ang ethical business. Hindi na lang tungkol sa tubo, kundi tungkol na rin sa tao. Sa isang boardroom meeting, tinanggihan niya ang isang malaking deal dahil nalaman niyang inaabuso nito ang mga empleyado. Ang ating tagumpay ay hindi dapat nakatayo sa paghihirap ng iba, sabi niya sa kanyang mga board members. At sa unang pagkakataon, ang mga salitang iyon ay nanggaling hindi sa isang CEO na gustong maghiganti, kundi sa isang taong natagpuan na ang kanyang tunay na halaga. Samantala, natagpuan din ni Marco ang kanyang sarili. Pagkatapos putulin ang lahat ng koneksyon sa kanyang pamilya, ibinuhos niya ang kanyang oras at ang kaunting natira niyang pera sa tahanan ng Pag-asa. Ang bahay ampunan na dati niyang lihim na tinutulungan ay naging mundo na niya. Hindi na siya si Sir Marco, ang mayamang sponsor. Siya na si Kuya Marco, ang tumutulong sa pag-aayos ng mga sirang gripo, ang nagtuturong magbasa sa mga bata, at ang nagpipinta ng mga pader para magmukha itong mas masaya. Ang mga kalyo sa kanyang kamay ay mas may halaga pa kaysa sa lahat ng perang minsan niyang pagmamay-ari. Masaya siya, payapa. Isang hapon, may isang maliit na charity event na inorganisa ang tahanan ng Pag-asa. Isang simpleng pagtitipon sa bakuran para magpasalamat sa mga lokal na donor. Abala si Marco sa pag-aayos ng mga upuan nang may isang pamilyar na boses siyang naririnig na nakikipag-usap kay Nay Elena. Isang karangalan po na makatulong, Nay Elena. Ang inyong ginagawa dito ay napakahalaga. Napahinto si Marco, ang boses na yon. Dahan-ahan siyang lumingon. At doon, nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga, ay si Sofia. Nakasuot ng simpleng puting bestida, ang buhok ay nakalugay at hinahangin. Ang mga mata niya ay hindi na matalim at malamig. Kalmado ito, mapayapa. Nagkatitigan sila. Sa pagitan nila, ang mga batang naghahabulan, ang tunog ng tawanan, at ang 6 na buwan ng katahimikan. Walang maskara, walang kasinungalingan, walang alena. Dahan-dahang naglakad si Sofia palapit sa kanya. Huminto ito sa kanyang harapan. Narinig ko ang tungkol sa foundation ng Novatech, sabi ni Marco, ang unang nagsalita. Maganda ang ginagawa ninyo. Narinig ko rin na may bago na raw pintor dito, sagot ni Sofia. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang tinitingnan ang mantsa ng pintura sa braso ni Marco. Tumawa si Marco, isang tunay at magaan na tawa. Kailangan pa ng maraming ensayo. Katahimikan. Pero hindi ito yung tipo ng katahimikan na nakakabingi. Ito ay isang katahimikang komportable, puno ng pag-unawa. Hi? Sabi ni Sofia, na para bang ito ang unang pagkakataon. Inilahad niya ang kanyang kamay. Ako si Sofia. Tinanggap ni Marco ang kanyang kamay. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay pamilyar, pero bago. Marco, sabi niya, ang kanyang ngiti ay umabot hanggang sa kanyang mga mata. It's nice to finally meet you, Sofia. Binitawan nila ang kamay ng isa't isa pero hindi nila binitawan ang tingin. Walang mga pangako,
Walang mga deklarasyon, tanging isang pag-unawa na ang nakaraan ay tapos na. Ang lahat ng sakit, galit at paghihiganti ay nailibing na. At sa harapan nila, sa isang simpleng hapon sa isang bahay ampunan, ay isang blankong pahina, isang bagong simula, isang pagkakataon na isulat ang isang kwentong hindi tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagpapatawad, hindi tungkol sa yaman, kundi tungkol sa halaga. Isang kwentong sisimulan nila sa pagkakataong ito ng tama.